Sabaher. So ito nga, umaga na naman at pupunta kami ngayon sa bahay nila madam. Pero bago tayo pumunta doon, magre-ready muna ako para gawin yung mga dapat kong gawin ngayong umaga. So bago ako nagsisimula magtrabaho, mag-exercise muna ako. Kailangan ko muna mapagpawisan, no? Para naman mabawas-bawasan yung ating taba dito sa ating bilbil. Nung bago pa lang ako dito sa Saudi Arabia, sobrang taba ko talaga. As in, sobrang taba talaga. Dito lang ako pumayat kasi dahil sa mga amo ko, bihira lang sila magkanin. Sa isang linggo, isang beses lang po talaga. Kaya talagang bumawas talaga yung timbang ko. Sobrang bumaba talaga. Sobrang grateful ko talaga nung dumating ako dito sa Saudi Arabia. Kasi dito ko talaga natutunan lahat. As in, dito ko natutunan kung paano i-manage yung oras ko. Dito ko rin natutunan kung paano dapat alagaan yung sarili natin. Hindi yung bigay lang tayo ng bigay, tapon lang tayo ng tapon, tapos yung sarili natin napapabayaan natin. So dito napag-aralan ko talaga sa sarili ko na kailangan ko rin palang magtira. Kailangan ko rin palang alagaan yung sarili ko para maging healthy ako at para maging successful mom ako. Hindi pa man ako successful ngayon pero masasabi ko mas okay na ako kaysa noon. So ito nga pagkatapos ko mag-exercise, magsisimula na ako magtrabaho dito kasi anong oras na rin at kailangan ko na rin matapos to lahat kasi mamaya aalis na kami ng amo ko. So pagkatapos ko nga mag-exercise, ito dumiretso na ako sa sala, tinignan ko kung may mga karat ba at sumilit na rin ako dito sa bintana kung ano ba ang weather ngayon. So napakaganda naman ang weather ngayon. Unang-una ko talagang ginagawa dito ay ang pagsilip sa bintana. Inaalam ko kasi kung anong bang panahon ngayon, kung may sunstorm ba or kaya umuulan kasi bihira lang din umuulan dito. Pag umuulan pa naman dito, sobrang saya ng mga tao. Pagkatapos ko nga malaman yung weather, ito na nga nagsisimula na ako magtrabaho kasi nga nagmamadali na nga ako. Ewan ko ba kung bakit nagawa ko pa mag-vlog kung nagmamadali naman pala ako. Wala lang, trip ko lang din talaga. Wala lang akong magawa. Pagkatapos ko nga linisin yung sala, ito nagba-vacuum na nga ako kasi lilipat na rin ako dun sa kabila. Medyo malaki rin tong apartment na to pero hindi naman sila mahirap linisin kasi nga hindi rin naman makalat yung mga amo ko. Ang ginagawa ko lang talaga dito ay mini-maintain ko lang talaga yung kalinisan para naman hindi ako mahirapan maglinis. Kasi kung hindi mo siya i-maintain, talagang sobrang kalat nito. Lalo na kung may bata, sobrang kalat nito kung hindi mo siya i-maintain. So kailangan mo talaga para matapos lahat, para magawa mo lahat ng trabaho mo, kailangan mo i-manage yung oras mo at i-maintain yung trabaho mo. Then pagkatapos ko nga maglinis sa kabilang sala, napunta naman ako dito sa bathroom namin. Itong bathroom na to, bathroom to ng pusa namin. Araw-araw ko talaga itong nililinisan kasi sobrang baho ng CR na to. Kasi nga, pusa ang gumagamit dito. Hindi rin naman siya mahirap linisan kasi pusa nga lang naman gumagamit dito. Pagkatapos ko nga maglinis dito, magre-ready na rin ako para kumain. Ito nga pala yung pagkain ko ngayon, chicken tsaka kanin. Itong pagkain na to hanggang hapon na to kasi pamaya pagdating namin dito sa apartment, hindi na rin ako kakain. Pag ganitong senaryo kasi na maghapon ako may ginagawa, napapagod talaga ako. Wala na akong time para kumain. Kaya ang ginagawa ko kapag Saturday, kumakain na ako ng dinner ko kasi pag uwi ko nito, for sure pagod na pagod ako. Kaya ang gagawin ko pagdating ko dito sa apartment, matutulog na lang. Nagsimula na nga pala akong kumain dito kasi sabi ni madam aalis na daw kami. Kaya nagmamadali na rin talaga akong kumain dito. Hindi ko nga halos naubos to pagkaalis namin kasi nga sabi ko nagmamadali na nga kasi siya kasi sabi niya meron daw mga orphanage na kukuha ng mga gamit na ipamimigay niya. Kaya ayun, sabi ko hindi ko na lang uubusin kasi pag naubos, so pag inubos ko to aabutin kami ng ilang oras at kapag minadali ko naman tong kainin, baka mabulunan na ako. Kaya hindi ko na lang talaga siya inubos. Yung mga gamit na ipamimigay niya sa orphanage, yun yung mga lumang gamit nila na hindi na nila kailangan. Kaysa itapon nila, ipinamimigay na lang nila sa orphanage. Mga goods pa naman yun at di pa naman mga sira. Kaya talaga mapapakinabangan pa yun ng mga orphanage. Katulad ng mga nagtatrabaho dito na walang gamit, katulad ng mga OFW, mapapakinabangan pa nila yun. Kaya talagang natutuwa din ako dito sa amo ko kasi hindi siya nagsasayang sa lahat ng kung anong meron sa kanila. At ito nga, pasakay na ako sa elevator. Nasa baba na si madam, inaantay na niya ako. Ako na lang talaga ang inaantay niya. Hindi ko na talaga naubos yung pagkain ko. At ito yung mga dadali namin kasi magluluto daw siya dun sa bahay nila. Tumawag pa talaga si madam. Akala niya hindi pa ako nakababa. Yala ng yala. So ayan, nakasakay na nga ako dito sa sasakyan. Hanggang dito na lang mga kabs. Masalama!